Nakahiligan na ng magkakaibigang Doming, Densyo at Carding ang magtungo sa sayawan kada may piyesta sa kanilang bayan. Ito na ang nakagawian nilang paraan para makahanap ng magagandang dilag na ayon pa kay Doming ay magiging tala at buwan daw ng kanilang buhay binata. Maliban pa doon, isang paraan din ang pagbabayli ng magkakaibigan para makalibre ng inuman o kainan. Ano? Game? Hamon ni Carding sa dalawa nang mabalitaan ang napipintong sayawan kinagabihan. Ito ay ginastusan ng kanilang alkalde na tinatawag na sayawan ng bayan. Maraming tao at maraming bisita. Abala ang mga mamamayan sa paghahanda ng pagkain na tinitiempo naman kapag may fiesta. Sa pagkakataong iyon, ang fiesta sa kanila ay guguguli ng halos 3 araw. May dadayong mga tindera ng ukay, mga iba't ibang kagamitan at peryahan. Sobrang nakakaaliw mamasyal, lalo na at sari-saring ingay at ilaw ang makikita sa bawat umpukan. Maging ang mga kalalakihan ay hindi aatrasan ang sabungan ng manok, kaya karamihan sa mga matatanda ay kanya-kanyang haplos ng mga alaga nilang manok panabong para isabak na sa laban. Hindi nila mapapalagpas ang sayawan, lalo na at maraming kabinataan ang gagastos para lang makalibre ng pulutan. Isa sa paborito nilang nilalapitan ay si Jojo, na anak mismo ng alkalde. Hindi bababa sa 5 case ng beer ang ino-order nito kapag nagpupunta sa sayawan. Namilog kaagad ang mga mata ni Doming sa narinig. Sige ba, punta tayo mamayang gabi. Pero teka, nagpaalam na ba kayo sa mga magulang nyo? Ano? Kalalaki mong tao? Nagpapaalam ka pa? Ano ka? Nasa elementarya? Tawa pa ni Carding na ikinakamot naman ni Doming sa kanyang ulo. Alam nyo namang bungangera yung nanay ko, di ba? Tsaka, kilala nyo na siya. Nadadamay kayo kapag sinasabon ako. Uwi ka pa ng binata na sinigundahan naman ni Densyo. Magkakasing edad lamang ang tatlo. Magkakapit bahay na din at magkukumari ang mga nanay, maging ang mga tatay. Wala na nga sigurong makakapaghiwalay sa tatlo, lalo na pati sa paboritong pagkain at mga personal na bagay ay may pagkakapareho sila. Ang kanilang mga magulang ay may kani-kaniyang trabaho. Mababait naman ang kanilang pamilya. Tipikal na mamamayan lamang ang kani-kanilang mga tatay. Tamang trabaho lang, alaga ng manok panabong at nagbabanding paminsan-minsan kasama ang mga kumpare. Ganon din naman ang kanilang mga nanay. Normal na ina lamang ang mga ito. Masipag, maalalahanin, at hindi na din mawawala ang pagkabungangera. Palaging nagpapaalala na may kasamang kurot sa singit kapag nagkakamali ang bawat isa sa kanila. Lamang may natatagong lihim ang 3 binata na tanging sila lamang ang nakakaalam. Maliban sa pakikipagbayle, rumarakit din sila ng pagnanakaw ng manok para ibenta sa kanilang kakilala na mga tirador din ng manok. Pinaghahatian nila ang kita para ibili ng alak at pulutan. Dati ay katuwaan lamang nila ang ginagawa. Kaso lang nang naglaon, nasanay na sila at namihasa na rin kasi nagkakapera sila. Nagsimula iyon nang nakawi nila ang alagang manok ng kapitbahay nila na si Aling Lupe. Maraming manok ang ginang. Sa katunayan, ilan sa kanilang mga kapitbahay din ang nagrereklamo na balak daw bumili sa kanya. Kaso lang, may pagka-istrikta ang ginang. Maarte at medyo mapili sa mga bibili. Kaya naman, nang pagnakawan nila ang ginang ay napakaraming natuwa. Nahumantong pa sa pagiging maugong na balita iyon sa kanilang baryo. Iyon nga lang, hindi nila pwedeng ipaalam na silang 3 ang may kagagawan ng nakawan.
Kinagabihan, naging masaya ang pakikipagsayawan ng tatlong binata. Sila na naman ang nabusog sa grasyang ibinahagi ni Jojo na ang tanging trip lamang sa sayawan ay makahanap din ng magagandang dilag na mapagtitripan. "Salamat sa pulutan, tol ha," wika pa ni Carding. Tango lang ang isinagot sa kanila ni Jojo. Lumipas ang buong magdamag na nag-enjoy sila ng husto sa kanilang pagbabanding. Kinabukasan, nabalitaan nila na may isang binatang dayo ang nawawala. Noong una ay pinagtatawanan lang ng karamihan dahil malamang maaring may nakuhang dalaga at dinala sa bukid para gawa ng milagro. O di kaya naibuking iyon ng bading. Kaya sumapit na lang ang hapon ay hindi pa rin nakikita ng mga kasamang dumayo. Uso kasi sa lugar nila na may gumagala ring mga bading kapag fiesta. Pipick up ng isang poging binata at dadalhin sa kung saang tagong lugar. At pagdating roon, marami pa palang mga dugong berde rin ang naghihintay. Kaya nakukuyog ang kawawang poging lalaki na nabibiktima ng ganoong mga modus. Kaya naman walang sumeryoso noong pumutok ang balitang may nawawalang dayong binata. Sabi pa nga ni Densyo noong marinig ang balita, "Hulaan ko, pogi yung nawawala." Sabi naman ni Carding, "Oo daw tol eh." Bumuhakhak naman ang tawa si Doming sabay sabing, "Alam na, nabuking na ng bading." Wika pa noon at magkakasabay na silang nagsitawa na napapahawak pa sa tiyan sa sobrang galak. Mabilis lumipas ang mga araw. Muling nagkasundo ang tatlong magkakaibigan na magkita-kita sa kanilang tambayan. Balak na naman nilang maghanap ng mapaglilibangan para sa gabing iyon. "Oh, mga tol, sana naman ang punta natin ngayon?" Tanong sa kanila ni Densyo na pinakakuryoso sa kanilang tatlo. May pagkatsismoso din ito na mabilis makasagap ng kumakalat na balita. Kapag kasama nila ang binata ay napakaraming tanong nito. Tipong hindi uuwi hanggat hindi nakukuhanan ng sagot ang mga bagay na kailangan niyang hanapan ng paliwanag. May mga pagkakataon nga lang na madalas silang mapahamak dahil hindi naman lahat ng balitang nakukuha nito ay nagkakatotoo. Gaano pa man kakuryoso si Densyo sa paghahanap ng mga kasagutan. Saglit na nag-isip si Carding. "May nabalitaan akong namatay doon sa bungad ng bayan, mga tol. Ano kaya kung puntahan natin? Libre naman ang pagkain doon, di ba?" Sagot naman ni Carding na kahit kalalaking tao ay pinakatsismoso sa kanilang tatlo. Ito ang mabilis makasagap ng balita na kaagad niya namang pinapaalam sa mga kasama. Si Carding din ang may pinakamalakas na radar pagdating sa kung saan may kainan o libreng inuman. Kaya naman naniniwala kaagad ang dalawa niyang kaibigan kapag sinabi nitong sa isang partikular na lugar sila kailangan magtungo. "Sige ba, may dala akong perang pansugal. Tamang-tama, nakadiskarte ako kay nanay kanina." Wika ni Doming na siyang pinakamahilig sa pera sa kanilang tatlo. Dumukot siya sa kanyang bulsa at ipinakita ang 500 pisong papel. Napalawak naman ang ngisi ng dalawang kaibigan. Alam nilang maaambunan na naman sila ng grasya ng kaibigan. Hindi nila kaano-ano ang namatay. Ginagawa lamang nila ito para pampalipas oras. Sa katunayan, ilang beses na din nilang nagawa ang ganoong libangan. Patago nga lang ang kanilang tirada dahil natatakot din naman sa kanilang mga ina. Kung gaano kasi kabait ang kanilang mga magulang ay siya namang pasaway ng tatlo. Naglakad lang sila papunta sa bahay na may nakaburol. May dala naman silang sulo at tatlo pa sila, kaya hindi na natatakot na maglakad kahit pa madilim. "Mga tol, may tanong pala ako sa inyo." Panimula pa ni Carding habang naglalakad. Napatingin naman kaagad sina Densyo at Doming sa kanya. "Ano naman yun, tol?"
Takang tanong ni Doming. Naniniwala ba kayo sa aswang? Kuryoso niyang tanong sa mga kaibigan. Ngumisi naman si Doming at tinapik ang balikat ni Carding. Hindi ka naman lasing, tol. Bakit naitanong mo ang tungkol sa kanila? Wika ni Doming. Ako, naniniwala ako sa kanila. Yung kaklase ko noong elementarya, hinabol ng aswang. Wika naman ni Densyo. Humalakhak naman bigla si Doming. Aba, hinabol talaga ah? Oo, totoo ang sinasabi ko. Ikinwento pa ni Carding kung paano makapambiktima ang mga aswang. Magaling pala sa pagpapanggap ang mga ito. Mahilig manloko at manlinlang. Ginagamitan ng hipnotismo para makontrol ang mga bibiktimahing tao. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkikwentuhan, humuni naman ang isang hindi pangkaraniwang huni na alam nilang hindi naman kayang pakawalan ng normal na ibon o iba pang panggabing hayop kagaya ng mga kulisap at kuliglig. Aba, makikilamay din yata si Maria. Asar ni Doming sa kahumalakhak. Hindi niya maiwasang matawa habang pinag-uusapan ng tungkol sa mga aswang. Nagulat sila nang mabangis itong humuni ulit sa kagalit na umangil. Kanya-kanya na sa paghinto sa paglalakad ang tatlo. Iwinagayway pa ni Densyo ang hawak niyang sulo para lang magulat sa nakita nilang nakatayo sa di kalayuan. Uy, ano yun? Tanong pa ni Carding. Mukhang narinig tayo na pinag-uusapan natin siya. Nanginginig na wika pa ni Densyo. Muntik pang mabitawan ang hawak na sulo. Ibig mo ba sabihin, aswang na iyan? Hindi makapaniwalang wika ni Doming. Wala sa sariling napatango si Carding. Bakit? Hindi ba kayo natatakot? Tanong naman ni Carding. Sa pagkakaalam ko, hindi naman nananakit ang mga aswang kapag hindi siya pinakialaman. Huwag lang natin siyang biruin o bastusin at talagang gaganti kapag naasar sa atin yan. Wika na lamang ni Densyo. Dahil hindi naman talaga natatakot si Doming, diretso na lamang sa paglalakad. Habang bumubulong-bulong si Densyo na huwag na silang papakialaman at hindi naman talaga sila nagpunta doon para sa aswang, kundi may pupuntahan lang na tahanan. Salamat naman, nilubayan din sila ng aswang. Matapos silang sundan sa mahigit 5 minuto nilang paglalakad. Pagdating sa namatayan, nagsipwesto ang tatlo para maglaro ng baraha. Nakalimutan na din ng tatlo na muntika na sana nilang makaengkwentro ang aswang. Nakalibre na din sila ng kape at tinapay na talagang hiningi pa ni Carding sa nagsisilbing mga kaanak ng namatay. Ayun! Umuusok ang kape! Namilog ang mga mata ni Carding nang makitang may kalakihan ang tasang pinaglagyan ng tinimplang kape. Talagang inangkin niya ang unang iniabot ng tagasilbi, kaya inismiran naman siya ni Densyo. Napakasiba mo talaga ano? Angal nito sa kagumanti ng dampot ng tinapay. Asus, kapag babagal-bagal ka, siguradong patay ka sa gutom. Sira ka talaga, para ka mauubusan eh. Binatukan niya ang kaibigan at kumagat na ng tinapay. Ngumunguya na si Carding nang marinig niyang nagsalita ang tsismosong si Densyo. Mga tol, may bagong dating oh, ang ganda. Sino kaya siya? Tanong niya habang nangahaba ang liig sa pagtanaw sa bagong dating na dalaga. Sinundan ni Carding at Doming ng tingin ang tinutukoy ng kaibigan. Oo nga ano, baka kaanak ng namatay. Wika naman ni Densyo na ikinasipol ni Carding. May pakinabang din pala yung pagkatsismoso mo no? Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Kaibigan ba talaga kita? Inis na tanong pa ni Densyo. Kaya naman napahalakhak si Carding. Sa totoo lang, pagpasok pa lang ng magandang dalaga sa loob ng bahay, ay marami na agad ang nakapansin sa kanya. Morena lang ito, may katangkaran ng height at may itim na buho. Mas dumagdag lang sa kakit-akit niyang anyo
ang iilang hibla ng buhok na tumatabing sa kanyang mukha na tila babangs. Sa obserbasyon pa ng makuryosong si Densyo, natural na mapupula talaga ang mga labi ng dalaga. Maganda ang hugis ng mukha at mapagkakamalang manika. Kulay puting bestida ang suot nito na mas nagpalinaw ng hubog ng katawan. Napalunok naman si Carding. Maliban sa kasibaan, mahilig din siya sa magagandang babae. Kanina pa nila pinag-uusapan ang dalaga, pero tila hindi nito alintana ang mga naririnig. Nagtutulakan din ang tatlo na diskartehan na ang dalaga, pero walang sino man sa kanila ang naglalakas loob na makipag-usap dahil nahihiya sila na baka deadmahin lamang nito. Minsan na nga lang tayo makakita ng maganda. Naiilang pa akong lapitan ng dalagang yan. Napapakamot ng ulo na wika pa ni Doming. Oy, tumigil nga kayo. Ako ang unang nakakita sa kanya, kaya sa akin yan. Saan naman ni Densyo? Muli niyang pinagmasdan ang babaeng nakadungaw na sa patay na nakaburol. Hindi ito umiiyak o nagkukomento man lang sa katabing kaanak ng namatay. Ni hindi ito nag-abot ng limos. Pansin pa ni Densyo, panay ang hikab ng babae na wala yatang interes sa pinaglalamayan. Nahinto lang ang pagbabantay nila sa babae nang may umaalingasaw na malansa at amoy patay. Uy, Densyo, maiya ka naman! Angil ni Doming. Abay, bakit naman? Takang tanong naman ni Densyo. Nakatakip din ng kamay ang kanyang ilong. Walang hiya yung utot mo! Nakakaasar! Si Carding ang sumagot sabay tawa. Todo tanggi naman si Densyo sabay batok kina Carding at Doming. Hindi ako umutot, no? Kung makapagbintang kayong dalawa dyan eh. Nang mawala na ang hindi maintindihang amoy, kaagad nilang nilingon ang dalaga sa may kabaong. Nagulat sila nang mapagtantong wala na roon ang dalaga. Uy! Sana kaya nagpunta ang babae? Tanong ni Densyo at nilingon-lingon pa ang paligid. Hindi na nila ito mahanap, kaya naman sabay na nagkibit-balikat na lamang ang tatlo. Kinaumagahan, nagulat na lamang sina Densyo nang makasagap na naman ang balita. Nanggaling kasi ang nanay ni Carding sa palengke at nakatagpo si Mang Pedring. Isang matandang albularyo, nakaanak lang din ni Carding. Naikwento ng matanda ang tungkol sa napuntahan niyang lamay kaninang umaga. Iyong sa bungad ng kanilang bayan, nagsagawa ng ritual ang albularyo at nalamang katawan ng saging na lamang ang nakahimlay sa kabaong. Ayaw sanang maniwala ng nanay ni Carding, pero iba kasi si Mang Pedring. Hindi naman ito marunong magsinungaling. Nang lumabas din sina Densyo at magliwaliw sa kalsada, ay ganoon pa din ang mga naririnig nilang issue, na pati ang mga lalaking tambay ay nagiging tsismoso na rin. Ang sabi pa, nang malaman ng kamag-anak na katawan ng saging na lamang ang nasa kabaong, ay kaagad na ipinalibing ang kabaong para mabawasan kahit papaano ang pagkapahiya at pagluluksa ng mag-anak. Grabe no, bakit kaya nawala ang bangkay sa kabaong? Tanong ni Densyo na ikinailing ni Doming. Malamang, ninakaw na iyon ng aswang. Sila lang naman ang kayang gumawa ng ganyang bagay eh. Paliwanag pa ni Doming. Akala ko, ako lang ang masiba, pati din pala mga aswang. Tatawa-tawang wika ni Carding na ikinailing na lamang ng dalawa niyang kaibigan. Kapag may isyu sa kanilang bayan, paulit-ulit itong pinag-uusapan hanggang sa dumating ang panahon na ito ay pagsasawaan. Makalipas ang isang linggo, may namatay na naman at mismong kabaryo din nila. Si Densyo ulit ang nagbalita noon sa mga kaibigan, kaya agad nagplano ang tatlo. Tinatamad ako magnakaw ng manok ngayon mga tol. Buti pa, makilamay na lang tayo ulit. Sabi ni nanay, may namatay sa kabilang kanto, si Aling Esther.
Imporma niya na ikinagulat ng dalawang kasama. Kilala nila si Aling Esther. Ito ang matandang ginang na mahilig magpakain at mamigay ng pamasko tuwing buwan ng Disyembre. Marami ang nalungkot dahil sa kanyang pagpanaw. Kabilang na sina Densyo na sa tuwing Pasko talaga nakakahingi ng grasya sa nasabing matanda. Gayunpaman, napawi ang lungkot at napalitan ng ligaya nang mapag-alaman nilang maraming nakahandang pagkain ang mga kaanak para sa mga makikipaglamay. Kaya naroon ang tatlong lalaki. Lantaran silang nagmukbang doon habang hindi alintana ang nanunuring tingin ng iba sa mga nakikipaglamay. Tila ba sila lang ang pinagtatawanan at pinag-uusapan? Grabe talaga ang tatlong binatang yan, ano? Kahit saang lamay, makikita natin sila. Bulong pa ng isa sa magsasabat ng dasal. Sinang-ayunan naman ito ng isang ginang na kilala rin si Densyo. Abay, sinabi mo pa. Imbis na tumulong ang mga batang iyan sa kanilang mga magulang, inuuna pa ang lakwatsa at bisyo. Sigunda ng isa naman sa mga tsismosa na nakikipaglapit din kay Aling Esther noong nabubuhay pa ito. Walang pakialam ang tatlo sa mga naririnig nilang usapan. Ganyan naman talaga sa bayan nila. Maraming pakialamera. Isa pa, naiintindihan ni Densyo ang mga ito na katulad niya, makuryoso sa lahat ng bagay na nasa paligid. Nagpatuloy lamang sila sa pagkain hanggang sa may makaagaw na naman ng kanilang pansin. Papasok sa pintuan ang dalagang kailan lang ay naging laman ng kanilang isipan. Ang misteryosang dalagang bigla na lang nawala sa lamay na pinuntahan nila noong nakaraang gabi. Pagkakataon na talaga ang nagtadhana na magkita kami. Nangangarap na wika ni Carding. Anong pinagsasabi mo dyan? Ako ang nakatakda sa kanya at hindi ikaw. Angal naman ni Doming na noon ay nagbibilang kung magkano ang laman ng kanyang bulsa. Nangangarap na naman kayo ng gising mga iho. Ako ang karapat-dapat sa kanya. Hindi na kailangan ng tadhana o nakatakda. Bigla namang sabat ni Densyo na ikinangisi ng dalawang kaibigan. Teka lang, ang mabuti pa, sabay-sabay tayo lumapit sa kanya. Walang mauuna, walang mahuhuli. Suhestyon naman ni Carding. Sumang-ayon ang dalawa at nagkasundo. Nilapitan nga nila ang misteryosang babae. Nag-uunahan pa ang tatlo sa pagbigay ng mauupuan rito. Gayunpaman, naunang nakapagbigay ng upuan si Densyo. Hi miss, kumusta? Tanong niya pa rito. Hindi naman kaagad nakasagot ang dalaga. Isa-isa muna silang tinignan, saka ito na pangiti at pinaunlakan ang pag-upo. Ayos lang naman ako. May kailangan kayo sa akin? Tanong ng dalaga. Nagngingitian naman ang tatlong lalaki, saka nagsalita si Carding. Pwede ba kaming makipagkilala sa iyo? Tumango naman ang dalaga na tila ba aliw na aliw sa kanila. Oo naman, sino-sino ba kayo? Tanong uli nito. Isa-isang nagpakilala sina Carding, Densyo at Doming. Sa loob ng ilang minuto lang, nakagaanan na nila ng loob ang dalaga. Nagpakilala ito bilang si Sarah, taga kabilang baryo raw. Pero sa mga mata ng ibang bisita, nariyan ang napakaraming tanong na naglalaro sa kanilang isipan. Katulad ng kung sino ang babae at taga saan ito, kung kaano-ano ba ito nang namatay at kung bakit bawat lamay ay nakikita rin nila ang dalagang ito. Gayunpaman, hindi na nila ito nagawang itanong. Dala ng karamihan sa mga kalalakihang nasa lamay, may asawa man o wala, ay naagaw na ng tuluyan ang pansin ng dalaga. Nagawa na nga nila makipagsabayan sa pakikipag-usap at ilan pa sa kanila ay nagpaalam na aakyat ng ligaw. Makalipas ang isang oras nilang pagkikwentuhan, tumayo ang dalaga.
Pasensya na kayo mga Ginoo. Kailangan ko lang putulin ang ating pag-uusap. Nang sa gayon, makapagbanyo muna ako. Paalam nito na hindi naman tinutulan ng mga binata. Oo naman, sige, hihintayin ka namin. Wika pa ni Densyo. Ilang minuto din silang naghintay, pero hindi nila napansin ang dalaga. Ni walang nakakita rito na dumaan sa pintuan, kaya walang nakakaalam kung umuwi na ba ito. Hindi na bumalik si Sarah tol Subukan kaya nating hanapin sa kusina. Baka nalibang sa pakikipag-usap sa mga kalalakihan doon. Wika ni Densyo na naging mailap na naman ang mga mata sa paghahanap ng mapagtatanungan. Labi siyang nahihiwagaan sa pagkatao ng dalaga at hindi siya titigil na hindi ito matuklasan. Nang sa gayon ay makilala nila ito ng lubusan. Nakailang ikot at pabalik-balik na sila hanggang sa narating pa nga nila ang likod bahay, pero wala na talaga. Kaya naman hindi na lamang nila pinilit pa ang sarili na hanapin ito. Kung talagang nakatakda nila ito maging kaibigan o nobya ng isa sa kanila, ay makikita naman nila ito uli nang hindi na nila kailangan pang sundan ang dalaga. Baka umuwi na yun, hayaan na lang natin. Gabi na rin naman. Wika naman ni Doming. Nagpasya ang tatlo na sa bahay na lang muna nang yumaong si Aling Esther, manatili dahil marami pang pagkain. Paniguradong hindi naman sila magugutom roon. Higit pa sa lahat, kailangan din naman kasi ng mga kaanak nito ng makakasama. Bandang 3:00 ng madaling araw, nang lumapit ang isa sa mga kaanak para magsindi ng pamalit kandila dahil paupos na ang nakatirik na kandila sa paanan ng kabaong. Nagulat sila nang mapasigaw ang ginang at makitang bahagyang nakabukas na ang kabaong. May nakapansin ba sa inyo kung sino ang nagbukas ng kabaong? Ano? Bakit? Sinong magbubukas niyan? Sagot naman ng iba. Hala, baka nasalisihan tayo ng aswang. Ipatawag niyo si Mang Pedring. Sunod-sunod na nagtakbuhan ang ilan sa mga bisita na naalarma. Lahat sila ay napatingin sa kabaong, pero naroon pa rin naman ang bangkay. Lamang dahil sa may sinusunod na pamahiin ang pamilya, ay kailangan nilang makasiguro. Pagdating ni Mang Pedring, nagsagawa ito ng kaunting ritual at inutusan ang mga kalalakihan na iahon ang kabaong ni Aling Esther at itawid sa bintana. Ginawa ito ng mga kaanak. Lahat ay nagulat at natulala matapos magbago ang anyo ng bangkay nang makalagpas sa bintana. Naging putol na kahoy na lamang ito. Diyos ko! Nasaan na si Aling Esther? Sigaw ng isang kapitbahay. Namayani ang ingay at mga bulong-bulungan. Isa-isa na ang mga bisita na tumayo. Tuluyan ang naglaho ang antok nila. Dahil sa nangyari, malinaw na ninakaw ng aswang ang bangkay. Dito na nabaghan ang mga kamag-anak ni Aling Esther at gayon na lamang ang pagluluksa pa nilang lalo dahil sa mga nalaman. Hindi makapaniwala na naggagala pa ang aswang sa ganitong sitwasyon. Kaya naman ipinalibing na nila kaagad ang kawawang kabaong na tanging alaala na lamang ng mag-anak ni Aling Esther sa kanya. Grabe naman ang nangyayaring nakawan dito ng mga bangkay, ano? Wika ni Carding na ikinangisi ni Densyo. Minsan, naiisip ko, magpaturo kaya tayo sa mga aswang kung paano nila ginagawa ang pagnanakaw ng mga patay. Para ang ganong estilo ay magawa din natin kapag nagnanakaw tayo ng manok na hindi nakikita. Nagtawanan ang magkakaibigan sa kanyang sinabi. Matalino ka din pala, ano? Hindi ko akalaing magagawa mong gamitin ang utak mo. Kantyaw sa kanya ni Doming. Nagmalaki naman si Densyo. Sus, ako pa ba? Talaga namang dati na akong matalino. Kayo nga itong walang tiwala sa akin eh. Tara na nga, maghanap na lang tayo ng madidiskartehan ngayong araw. Wala na namang natirang ulam sa bahay namin eh. Aya ni Carding
Kaya naman, nagtayuan na silang tatlo at kaagad nang umalis. Naging maayos na din naman ang sitwasyon sa kanilang baryo pagdaan ng mga araw. Walang napapabalitang namatay o ninakaw na bangkay hanggang sa matuling lumipas ang panahon at 1 buwan na kaagad ang nagdaan. Umuwi si Aling Berta mula sa paglalabada sa mapera niyang amo na si Aling Perla at naabutan ang anak na si Carding sa kusina. "Oh, anak! Mukhang nakabihis ka na naman ah. Saan bang punta niyo ni Densyo? At araw-araw kayong nawawala rito sa bahay." "Nay, huwag na po kayong mag-alala. Doon lang naman kami sa tambayan. Wala naman kaming gagawing hindi maganda eh." Tinitigan siya ni Aling Berta sa kanyang sinabi. "Siguraduhin mo lang ah. Ayoko pa namang magkakaproblema tayo." Wika pa ng ginang at pinamewangan pa siya na hindi niya lamang pinansin. Kaagad na siyang umalis at nagtungo sa kanilang tambayan. Naroon na ang dalawa nang dumating siya. "Nandito na pala kayo mga tol." Bati niya saka nakipag-apiran sa dalawa. "Oo, maaga kami. Kasi may nasagap na namang balita itong si Densyo." Wika ni Doming na ikinatawa ni Carding. Tila ba mas nagiging tsismosa na ang kaibigan kaysa sa kanya. Kaya naman tuwang-tuwa siya. "Ano naman yun?" "May sayawan na naman sa kabilang bayan mga tol. Mukhang masaya dahil may inimbitahan raw na artista." Imporma ni Densyo. "Abay, maganda nga yan." Wika naman ni Carding at napalingon sa kalsada. Hindi kalayuan sa tahanan nila ang tambayan. Sa katunayan, natatanaw niya ang bintana nila at nakikita ang kanyang nanay na may inaasikaso sa kusina. Sa isang tabi, napansin niya ang isang bulto ng pamilyar na babae na nakatayo sa hindi kalayuan. Abala ito sa pagtanaw sa katabing bahay nila na pagmamay-ari nila Aling Milagring. Sa pagkakaalam niya, may nagkasakit sa loob ng tahanang iyon. Ang nanay ni Aling Milagring na si Lola Nena. Isang 80 anyos na matandang nakaratay, dala ng katandaan. Sa pagkakaalam nila, malubha na raw ang sakit nito. Pero ayaw namang magpadala sa ospital, kaya hindi na rin pinilit ng mga kaanak. Ito ang tinititigan ng dalagang napagtanto nilang ang dalagang nakilala rin nila sa lamay, si Sarah. "Ay, teka lang mga tol. Hindi na lang ako sasama sa inyo. Nandito kasi si Miss Beautiful eh. Didiskarte lang muna ako sa kanya." Ani Carding na ikinareklamo naman ang dalawa niyang kasama. "Abay, hindi pwede yan ha. Dapat 3 tayo na lumapit sa kanya." "Tama tol, huwag kang makasarili." Wika naman ni Densyo kaya't tawang-tawa si Carding. Muling nagkasundo na naman ang tatlo na sabay na lang na lumapit kay Sarah. Kaya nagulat ang dalaga nang makita sina Densyo, Doming at Carding na papalapit na sa kanya. "Hi Sarah!" Naunang bati ni Carding na ikinangiti naman ni Sarah. "Hello, sino po sila?" Magalang nitong tanong na ikinalingon ni Carding sa natatawang si Doming. "Miss Sarah, kami yung nakilala mo sa lamay noong 1 buwan na ang nakakaraan." Pagpapaalala ni Doming. "Tama yun Miss Sarah, kumusta ka na nga pala? Tsaka saan ka pala nanggaling? Sinong tinitingnan mo sa bahay ni na Aling Milagring? May sadya ka ba riyan?" Tanong niya rito na ikinailing naman ang marahas ni Sarah. "Naku, wala naman. Hindi ko kakilala ang mga taong nakatira dyan. Nagkataon lang na naglalakad ako at nakaramdam ng pagod. Kaya kinailangan ko magpahinga." Hindi naman daw nito sinasadya na sa bahay ni na Aling Milagring siya makakahinto. "Ah, ganun ba? Saan ka nga pala galing yan?" Usisa ni Carding. Sa bayan. Sa bayan ako nang galing. Naghahanap sana ako ng mabibiling ulam. Kaso lang, hindi na sariwa ang baboy na binibenta sa bayan."
Gusto kasi ng tatay ko ng sariwang atay at saka dugo ng baboy. Wika ni Sarah, kaya natigilan ang tatlong binata. Grabe naman pala ang hilig niyo, Sarah. Dugo talaga at atay ng baboy. Para kayong mga aswang ah. Wika ni Densyo na hindi na nag-isip, sabay tawa. Nakitawa na rin sina Carding at Doming, pero nanatiling seryoso lang ang mukha ng dalagang si Sarah. Hindi man lang iyon ngumiti sa biro ng mga binata. Napansin ni Densyo ang kaseryosohan sa mukha ng dalaga, kaya naman hindi na lamang nagsalita pa ang binata at napapahiyang napakamot sa kanyang ulo. Pasensya ka na, Sarah. Biro lang yun ah. Dito nang umiti ang dalaga ng pagkatamis-tamis, saka hinawi ang kanyang buhok at inipit sa tenga. Ayos lang. Pasensya na din at hindi ko ganong nakuha ang joke nyo. Hindi kasi ako sanay na nakikipagbiruan. Wala rin naman akong alam na biro na bibenta sa inyo eh. Nahihiyang wika ng dalaga. Nagkatingin na naman sina Densyo, Carding at Doming. Kahit ano namang sabihin mo, Sarah, makikinig naman kami. At bibenta rin sa amin lahat ng biro mo, kahit corny pa yan. Tura ni Doming na ikinapula ng pisngi ng dalaga. Mas lalo pang lumapit si Sarah kay Doming. Salamat ha, nakakatuwa naman kayo. Ang babait nyo sa akin. Wika ng dalaga. Naku, wala yun. Si Densyo. Siya nga pala, Sarah, saan ka ba nakatira? Pwede ba kaming umakyat ng dalaw sa inyo? Tanong ni Carding na mas ikinalawak ng ngiti ng dalaga. Oo naman, pwede kayong dumalaw sa amin. Kaso nga lang ang tanong, kung kaya niyong magtungo doon. Bakit? Saan ba banda ang bahay niyo? Tanong ni Doming. Sa paanan ng bundok, papunta sa masukal na kakahuyan. Sa parting silangan ng batis kung manggagaling kayo sa bayan. Bigay instruksyon ng dalaga. Naku, walang problema yan sa amin, Sarah. Kahit 7 bundok pa ang kailangan naming tawirin ay gagawin namin. Ang mahalaga ay makita ka lang namin. Wika ni Carding. Tama ang kaibigan ko, Sarah. Nasasabik na kaming madalaw ka at makapasyal sa tahanan nyo. Dagdag naman ni Densyo. Matapos ang usapan nilang iyon, napagkasunduan ng tatlong binata na mamayang gabi ay aakyat sila ng ligaw kina Sarah. Kinagabihan nga ay magkakasama na naman ang magkakaibigan na naglalakad papunta sa bahay ni Sarah. Hindi naman sila nahirapan sa pagtuntun sa nasabing lugar. Dahil nga sa sanay naman sa paggagala ang tatlo at hindi sumusuko sa kahit gaano pa kalayong lakaran. Pagkarating nila sa may paanan ng bundok, natanaw nila ang isang bahay. Maliwanag naman ang buong paligid, dala ng may mga ilaw mula sa gasera sa loob ng bahay. Yari sa kawayan at tabla ang materyales na ginamit sa tahanang iyon. Mukhang matibay at may kalakihan din. Pero napansin ni Densyo na nakakabingi ang katahimikan sa buong paligid. Grabe ano, parang takot ang mga kuliglig tumunog man lang dahil sa sobrang tahimik. Pansin ni Carding. Oo nga, parang bahay talaga ng aswang. Pabulong na manawika ni Densyo. Kayo ha, masyado kayong marumi mag-isip. Ang bait-bait ni Sarah. Tapos kung ano-ano ang sasabihin niyo tungkol sa kanya. Naku, hindi na ako magtataka kapag dumating ang araw na hindi kayo sagutin dahil sa pagiging mapanghusga niyo. Wika naman ni Doming. Nahihiyang umisi lamang si Carding at humingi ng paumanhin. Hindi naman niya sinasadyang makapagsalita ng ganoon sa harapan ng kaibigan. Kayo talaga, hindi na kayo nasanay sa akin. Wika niya na ikinailing na lamang ng dalawang kaibigan. Tama naman siya. Likas na din siya mapagbiro kaya wala nang sinabi pa ang mga ito. Ang iingay niyo. Tara na nga, baka mainip pa sa kakahintay sa atin si Sarah. Aya naman ni Doming. Lumapit sila sa bakuran ng dalaga at doon muling nag-usap. Ito mga tula,
Usapang lalaki ito. Magkakaibigan tayong tatlo, pero iisang babae ang gusto natin. Kaya magkakasundo tayong aakyat ng ligaw. Ngayon, kung sino man ang sagutin ng dalaga, wala sanang samaan ng loob. Wika ni Carding, kaya sumang-ayon naman ang dalawa niyang kaibigan. Walang pagdadalawang isip na nagkamayan silang tatlo. Paano? Kakatok na tayo? Wika naman ni Carding na inamoy pa ang kanyang hininga sa pamamagitan ng pagbuga nito sa palad habang inaayos naman ni Densyo ang kanyang buhok na animoy dinilaan ng sawa. Si Doming naman parang galing sa ibang bansa sa dami ng pasalubong na dala. Kumatok na nga sila kung saan pinagbuksan kaagad sila ng dalaga ng pinto. Magandang gabi, Sarah! Bati ni Carding at ginagap ang kamay ng dalaga. Ang buwan ay kasing ganda ng iyong ngiti, binibining Sarah, at magandang gabi sa iyo. Tila makatang wika pa ni Doming. Magandang gabi din sa iyo, Sarah. Pwede ba kaming umakyat ng ligaw? Masuyo naman na wika ni Densyo na ikinangiti ng dalaga. Magandang gabi naman sa inyo, Carding, Densyo at Doming. Hali kayo, tuloy kayo sa aming bahay. Aniya at niluwagan pa ang pagbukas ng pinto para makapasok ang tatlong binata. Palingon-lingon naman ang tatlo nang makapasok sa loob. Tinatansya kung gaano kaluma ang tahanan ng dalaga, kung may mga kagamitan ba at kung sino ang mga kasama nito sa bahay. Upo kayo. Aya sa kanila ng dalaga at pinaunlakan naman nila ito. Sarah, mukhang nag-iisa ka yata dito. Tanong ni Carding nang mapatingin siya sa dalaga. Hindi sapat ang liwanag ng gasera para malibot ang kanilang tingin sa lahat ng sulok ng kabahayan. Hindi. Nagkakamali ka, Carding. Narito lang si tatay ko sa bahay. Hindi lang talaga siya palalabas at mahilig makihalubilo sa mga bisita dahil mahiyain siya. Sagot pa ng dalaga. Tanging tango na lamang ang naisagot niya, kaya si Doming naman ang nagtanong. Medyo personal na ang mga tanong nito na may kinalaman na din sa panunuyo nila sa dalaga. At sa totoo lang, nakakaaliw din naman kausap ang dalagang si Sarah. Lumalabas na kalaunan ang pagiging palabiro nito, kaya mas lalo silang nahihirapan sa kakaisip kung matatanggap ba nila ang desisyon nito, kung sino sa kanilang tatlo ang sasagutin para maging kasintahan. Hindi na nila namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras at sumapit na ang pasado 10:00 ng gabi. Pasimpleng naghikab ang dalaga na napansin naman kaagad ni Doming. Inaantok ka na ba, Sarah? Oo Hindi kasi ako sanay na magpuyat. Alam nyo na, marami pang gawain dito sa bahay kinaumagahan. Wika ng dalaga kaya tumango silang tatlo. Ganun ba? Mukhang kailangan na din pala naming umuwi. Gabi na Wika ni Doming sa kasiniko niya ang dalawang binatang patay mali siya lamang sa isang tabi. Hoy, mga tukbol, wala pa ba kayong balak umuwi? Inaantok na raw si Sarah Bulong niya sa mga ito kaya nagsipagkamot ng ulo na lang sina Carding at Densyo. Sabay pa talaga sa mga galawan ang dalawa. Sige Sarah, kailangan na din pala naming umuwi. Pakipaalam na lang kami sa tatay mo ha. Wika ni Carding, kaya naman napangiti na rin ang dalagang si Sarah. Sige, ako na ang magsasabi sa kanya. Ingat kayo sa daan ha. Wika nito at hinatid pa sila papunta sa may pintuan. Lumabas ang tatlo at naglakad na papauwi. Mabuti na lang, papaliwanag na ang buwan, kaya tanglaw na nito ang kanilang dinaraanan. Habang papalayo sila sa panan ng bundok, napansin nila na puro kapunuan lamang ang kanilang natatanaw. Niwala man lang ingay ng mga nagigising pang tao o palatandaan na may nakatirang mga tao malapit sa lugar na ito. Ang tahimik naman. Basag pa ni Doming sa katahimikan.
Nagpatuloy lamang sila sa paglalakad at walang nagtatangkang sumagot. Nang malapit na sila sa medyo madilim na parte ng kalsada, nakaramdam ng kakaiba ang tatlong binata. Teka, anong klaseng ingay ba yun? Biglang wika ni Carding, kaya nahinto silang tatlo sa paglalakad. Nakiramdam at pinakinggan ang ingay mula sa paligid. Kumpirmadong may humahabol nga sa kanila. Humahangos at tila ba nagmamadali. Naririnig niyo ba o naririnig ko? Tanong naman ni Doming, kaya naman tumango ang dalawa. Oo, naririnig namin. Ano kaya yun? Parang tunog asong humahabol ah. Sa pagkakataong ito, lumingon na ang magkakaibigan sa kanilang pinanggalingan. Doon nga nanggagaling ang paghangos na sa katagalan ay naging mas malinaw na sa kanila. Kabadong lumingon-lingon si Carding habang mahigpit na hawak ang kanyang sulo. Teka, tayo ba ang hinahabol ng aso na yan? Tanong pa ni Doming. Nang malingunan nila ang malaking aso, ay bigla na lamang nahintakutan ang tatlo. Base sa pagkakatitig nila rito, hindi ito normal na aso, kundi isang nakakatakot na nilalang na nag-aanyong aso lamang. Teka, aswang na ba yan? Tanong naman ni Carding. Aboy malay ko, hindi naman ako aswang para makilala ang mga ganyan. Ingos naman ni Doming. Kailangan na natin tumakbo mga bobo, nagtatalo pa kayo dyan eh. Wika pa ni Densyo at magkakasabay na silang kumaripas ng takbo. Kasabay ng kanilang malakas na sigaw na pinapakawalan. Kay bilis namang humabol ng malaking aso. Kulay itim ito. May hindi pangkaraniwang laki ng katawan, may mapupulang mga mata at nanlilisik na ekspresyon. Maliksi nitong nilundagan ang nahuhuling si Densyo. Kaya naman, gayon na lamang ang pagsisigaw ng binata. Tulungan niyo ako! Carding! Doming! Sigaw niya, kaya naman, kaagad siyang binalikan ng dalawa niyang kasama. Bakit kasi ang bagal mo eh? Tumakbo ka kasi ng mabilis kung ayaw mong malamon ng aso na yan. Wika pa ni Densyo. Malay ko ba na mabilis tumakbo yan? Wika niya naman na ikinahinga ng malalim ng mga kasama. Dumampot siya ng bato at sinadyang patamaan ng aso na malapit na sa kanila. Umatungal ito, saka sumingasing na para bang isang mabangis na hayop. Dahil sa pagkakaabala nito, sinamantala nila ang pagkakataon at agad nang nagtatakbo papalayo. Kaso lang, ilang beses na sila nagpapaikot-ikot at napagtantong pabalik-balik lamang sila sa bawat daang kanilang tinatahak. Dito na huminto ang tatlo at nahihintakutang nagkakagulo. Naliligaw na tayo! Oo nga, mukhang pabalik-balik lang tayo sa ating dinadaanan. Pag-aalalang sagutan pa ng magkakaibigan. Sa isang masukal na bahagi ng kagubatan naman, napatayo si Oscar nang marinig ang mga ingay na nanggagaling sa ibabang bahagi ng kalsada. Tila ba may mga binatang humihingi ng tulong. Hindi niya magawang usisain iyon ng mag-isa. Kaya napilitan siyang kalabitin ang kanyang ama na kanina pang hindi gumagalaw sa pinagtataguan nito. Tay, mukhang wala nang daraang baboy ramo rito. Aniya, kaya naupo nang maayos ang kanyang ama at ibinaba ang itak, pati na ang hawak na sibat. Abay bakit naman anak? May naririnig kasi akong sigawan tay. Malamang nagambala na ang mga baboy ramo rito, kaya hindi na sila dadaan pa rito. Natakot na ang mga iyon. Pinakinggan nga ng kanyang ama ang ingay. Tama ang kanyang anak. May naririnig nga silang ingay sa di kalayuan. Oo nga anak, ang mabuti pa, hanapin na natin kung saan nagmumula ang ingay na iyon. Baka mamaya may nangangailangan na ng tulong natin. Matagal nang nasanay sa ganoong oras ng pag-uwi ang mag-amang Oscar at Danny. Ginagawa nila iyon kapag kabilugan ng buwan dahil sa ganoong panahon lamang nakakahanap ng oras para mag-abang ng maiuulam bago sila nakakauwi ng matiwasay mula sa bukid. Mahamog na kasi at malamig na ang panahon.
Hindi naman nag-aatubili ang mag-ama sa mga panahong ganito, kung saan may mga naririnig silang paghingi ng tulong, lalo na at ang nasabing lugar kung saan sila nangangaso at nangangahoy ay madalas dinadaanan ng mga aswang. Pinagpaliban na lamang nila ang pangangaso at inuna ang pagtulong sa nangangailangan. Mabuti na lang, hindi naman gaano kalayo ang lugar kung saan naroon ang ingay na kanilang naririnig. Napagtanto nilang nasa ibabang kalsada lamang ito, na mukhang may napagkatuwaan na namang biktimahin ang mga aswang na nananahan sa may paanan ng bundok. Tay, ano pong kailangan nating gawin? Matagal na panahon na nating iniiwasan anak ang mga aswang dito sa paanan ng bundok. Kaya hindi pa natin sila nakaka-engkwentro ng harap-harapan. Pero sa tagal nating napapagawi rito, hindi na siguro masama kung paminsan-minsan ay labanan naman natin sila at harapin na talaga. Bigyan natin ng leksyon nang sa gayon ay hindi na sila namiminsala ng mga taong taga-ibaba. Mahabang litaniya pa ng kanyang ama. Tumango si Oscar. Oo, may punto ang tatay niya na kailangan na nilang maging matapang. Kaya naman para magawa iyon, tutulong sila sa mga taong nangangailangan sa kanila sa mga oras na iyon. Inihandaan na ang kanilang mga itak at naghintay ng hudyat. Sa tingin ko anak, isinasailalim na naman ng mga aswang na iyon ang kanilang biktima sa kanilang panligaw. Kaya kailangan nating hanapin ang aswang na iyon. Malamang nagaanyong aso na naman yun ngayon. Wika pa ni Mang Danny. Tumango kaagad ang anak na si Oscar. Sa pagkakataong ito, magagawa pa rin nilang mangaso. Ngunit ibang klase ng nilalang na ang kanilang hahabulin. Ito ay ang mga aswang na matagal na nilang alam na naroon sa bahaging iyon ng bundok. Walang ingay na nagsitago ang mag-ama sa kani-kaniyang pwesto. Naghintay ng tamang hudyat ng pagsugod. Nang makarinig sila ng alulong, sinundan nila kaagad ang pinanggagalingan ng ingay na iyon sa may malaking puno ng akasya. Naging mabilis ang kilos ni Oscar. Namataan niya agad ang mapupulang matang iyon, kaya agad niyang hinabol. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Kaagad niyang tinaga ng itak ang nakitang malaking aso na may mapupulang mga mata. Nadaptisan niya ito pero hindi niya napuruhan. Sapat lang para makita ang aswang na duguan dahil sa matulis na dulo ng kanyang itak. Napaatungal ang aswang nang maramdaman ang hapdi. Hindi na nito nagawa pang ipagpatuloy ang pagbiktima sa mga binata na dapat ay gagawin nilang panghapunan. Mas natuon ang pansin ng aswang sa sugat niyang natamo, kaya naman nagmamadali iyong tumakas. Pagkawala ng aswang, nakita na lang bigla ni na Oscar ang tatlong binata na kanya-kanya nang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Hingal na hingal at pawisan. Nilapitan nila ito kaagad. Mga pare, ayos lang ba kayo? Tanong niya sa mga ito. Nagpakilala ang mga tinulungan niya bilang si Dencio, Carding at Doming. Ipinaliwanag nilang hinabol daw sila ng malaking aso. Nako, hindi kayo dapat napapagawin ng 10 oras ng gabi sa lugar na ito. Hindi niyo ba alam na may mababangis na aswang na pagala-gala sa bahaging ito ng bundok? Wika ni Oscar. Sinigundahan naman ito ni Mang Danny, kaya nagkatinginan ang tatlong binata. Tinanong pa sila kung saan sila nanggaling, pero hindi na nila ito nasagot. Kailangan na kasi nilang umuwi agad, lalo at lumalalim na ang gabi. Siguradong hahanapin sila ng kanilang mga magulang. Nagpasalamat sina Dencio sa mag-ama. Buti na lang talaga at nakita sila ng mga ito, dahil kung hindi, baka kung ano na ang nangyari sa kanila. Lingid sa kanilang kaalaman, ang dalaga naman talaga na si Sarah at ang ama nitong si Mang Randy ang may kagagawa ng kababalaghan na kanilang nararanasan. Hindi nila alam na ang mag-ama ay dayo lamang sa lugar na iyon at naghahanap ng mabibiktimang tao para sa kanilang pagkain. Sa katunayan, nagpapalipad hangin si Mang Randy ng mga karamdaman
na siguradong makakapaghina sa taong kanyang napupusuan na maging biktima. Pinalalala niya pa lalo ang sakit na nararamdaman ng mga ito hanggang sa tuluyan nang sumuko ang katawan at mamatay. Sa pamamagitan noon, magagawa nilang umatake sa gabi ng lamay para makuha na ang katawan ng biktima na kanila namang kakatayin sa kanilang tahanan. Pagkarating ng bahay, nakita ni Carding ang kanyang inay. Nakakapasok lang din ng pinto, kaya napatanong siya kung saan ito nanggaling. Aba, ayos din itong anak ko ah. E di ba dapat ako ang nagtatanong sa iyo kung saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Nakapamewang pa nitong tanong, kaya naman napakamot siya sa kanyang ulo. Umakyat po ako ng ligaw, Nay. Aniya na biglang ikinalakak naman ang ginang. Ay, ano na? Sinagot ka ba? Nanay naman kasi simula ko palang dumiskarte ngayong araw. Gusto mo, sagot o busted ka agad? Aniya na muling ikinangisi ng kanyang ina. Tila ba matutuwa pa ito kung sakaling malasin siya sa kanyang panliligaw. Hindi niya na lamang ito pinansin. Bagkus, hinayaan niya ang ina na makapasok muna. Saka naman siya nagtanong. Saan nga po kayo galing, Nay? Tsaka, para saan yung langis na hawak mo? Ah, ito ba? Pinahiran ko ng langis ang likod ni Aling Nena at sobrang sakit daw ng katawan niya. Ano po bang nangyayari kay Aling Nena, Nay? Takang tanong niya rito. Hayon, nagkakasakit pang lalo. Yung dati niyang nararamdaman ay mas lumala. Kanina nga, umaatungal na naman siya sa sakit. Kapag tinatanong naman kung saan banda ang sobrang masakit, wala namang eksaktong lugar na masabi. Gaya nga ng sabi ng kanyang inay, naririnig na naman nila ang atungal at ungol ng ginang sa kabilang bahay. Alam na niyang inaatake na naman ito ng hindi matukoy na sakit. Kaya naman hindi din sila makatulog ng mga kapitbahay. Dala ng naiingayan sila sa bawat daing ng matanda. Kinaumagahan, tumambay na naman si Carding sa tagpuan nila ng kanyang mga kaibigan. Nagulat siya nang makitang katulad niya. Nangangalumata din ang mga mata ng mga ito. Tila ba hindi nakatulog ng maayos. Kaya naman hindi pa siya nakakaupo ay nagtanong na siya kaagad. Mga tol, anong nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang pagmumukha nyo? Si Doming ang unang sumagot. Hindi ako makatulog, tol eh. Paulit-ulit kong naaalala ang nangyari sa atin kagabi. Akala ko talaga magiging katapusan na natin. Oo nga, ako din. Hindi ko makalimutan ang itsura ng aso kagabi. Pakiramdam ko nga, nasa paligid lang ito eh. Palagi nakatingin sa akin. Wika naman ni Densyo. Kayo lang ba? Pakiramdam ko nga ay inaaswang din ang kapitbahay namin na si Aling Nena. Ungol kasi ito ng ungol kagabi. Nakakakilabot pa ang mga daing niya. Buhay pa man siya, para na siyang kondinada. Wika naman ni Carding. Nagkibit balikat na lamang ang dalawa. Alam naman nila na hindi pa din sila susuko kahit ilang beses silang takutin ng kahit anong nilalang. Mas interesado pa din sila umakyat ng ligaw sa dalagang kanilang tinatangi, si Sarah. Ay naku, kapag nagpadaig tayo sa takot, baka hindi na tayo makabalik kina Sarah. Hindi ba at napagkasunduan natin na dadalaw tayo uli mamayang gabi? Si Doming. Oo nga, nangako pa naman tayo na babalik. Wika naman ni Carding. Alam niyo mga tol, napansin ko, palagi na lang natin bukang bibig si Sarah. Hindi na nga tayo nakakapagnakaw ng manok eh. Wala na tuloy tayong dilihensya. Wika naman ni Densyo na ikinalaki ng mga mata ni Carding at Doming. Bibig mo naman tol, pasmado. Marinig ko ng iba dyan eh. Ikinatawa naman iyon ni Densyo. Oh, paano ba? Agahan na lang natin mamayang hapon. Si Carding. Pumayag naman ang dalawa. Ang sabi ay didilihensya muna ng pera. Kaya magpapakabait sa kanilang mga tahanan. Basta sigurado na ang usapan nila
na matutuloy ang lakad sa kinahapunan. Umuwi na nga si Carding at naghanap ng magagawa niya para magkapera. Nagkataon naman na kailangan ni na Aling Milagring na magsisibak ng kahoy na panggatong. 80 pesos raw kada isang tali. Kaya naman sumang-ayon siya kaagad. Madalian siyang nagsibak ng mga panggatong. Naka10 tali siya, kaya may 800 siyang kita sa maghapon na labis niya namang ikinatuwa. Unang pagkakataon niyang nagkapera na hindi galing sa pandidilihensya sa kanyang mga magulang o panluloko sa ibang tao. Hindi rin ito galing sa nakaw, kaya naman nang matanggap niya ang kauna-unahang sweldo ay hindi niya magawang gastusin ito. Sa huli, ibinida niya sa kanyang inay ang kinita niya at ibinigay rito ang 500. Ang 300 naman ay ibinili niya ng maipapasalubong kay Sarah. Bumili siya ng isang bilaong kakanin at nagpapogi. Bandang 3:00 nang muli silang magkita-kita na magkakaibigan sa kanilang tambayan. Tuwang-tuwa sina Densyo nang makita ang itsura ng isa't isa. "Aba, para kayo mga abogado ah!" Wika pa nito, kaya naman sumagot kaagad si Doming. "Abay siyempre, ang pagdalaw natin ngayon kay Sarah ay hindi na pagpapakilala mga iho. Tayo ay magpapakitang gilas na. Kaya walang samaan ng loob kung sino sa atin ang pipiliin ni Sarah." Aniya na ikinailing ng dalawang kaibigan. Palibhasa nakasuot ng relo si Doming na hiniram niya sandali sa kanyang tatay. Sabi pa niya, mas maganda iyong nalalaman nila kaagad kung anong oras na ba, nang sa gayon ay makontrol nila ang oras ng kanilang pagdalaw at huwag nang maulit ang nangyari noong nakaraang gabi. Maliban pa doon, sinigurado na nila na may pangontra na silang dala. May dala silang asin at bawang. Si Carding naman, puno ng barya ang kanyang bulsa. Ito raw ang kanyang gagamiting pangontra sakali mang may aswang ulit na manggulo sa kanilang pag-uwi. Ang mga pilak daw kasi ay kinakatakutan ng mga aswang dahil pwede silang mapaso nito oras na dumikit ito sa kanilang balat. Bandang 4:00 nang lumarga na sila papunta sa kanilang dadalawing dalaga. Dito nila mas nakita ng malinaw ang kanilang dinaanan. Literal na kay sukal nga naman at halos walang maayos na mapaglilikuan. Sakali mang maulit ang pang-aabang ng aso sa kanila, kung aso nga ba talaga iyon. Dahil ang sabi sa kanila nang nagligtas sa kanila kagabi, isa raw aswang ang umatake sa kanila na nasaan yung aso. Nahirapan lang silang paniwalaan, dala nang hindi naman nila nakita ng malinaw ang tunay na itsura noon. Pagdating sa bahay ni Sarah, naabutan nila na nagwawalis ng bakuran ang dalaga. Gulat na gulat ito nang makita sila, kaya agad silang sinalubong. "Carding, bakit ang aga niyong nagpunta dito? Hindi ba 7:00 pa ang usapan natin na dadalaw kayo?" Tanong pa ng dalaga, kaya nagsikuhan naman ang 3 binata. "Pasensya ka na, Sarah. May nangyari kasi sa amin kagabi." Si Doming. "Oo nga, gabing-gabi na nang umuwi kami, kaya inabol kami ng aswang. Kaya kailangan na namin makasiguro ngayon na hindi kami masusundan pa." Wika naman ni Carding. "Ha? Aswang? Wala namang aswang dito sa aming lugar. Baka naman nagkakamali lang kayo." Wika ng dalaga. Dahil nga, desidido silang ligawan ang dalaga at ayaw nilang may mapansin itong hindi maganda sa kanilang ugali, kaya hindi na lamang sumagot ang 3 lalaki. Gayunpaman, pinatuloy pa rin sila ng dalaga at inasikaso. Nalibang sila sa pagkikwentuhan, dahilan para hindi na nila mapansin ang mabilis na pag-usad ng oras. Muli, 10:00 na naman pasado ng gabi. Napalunok si Carding habang nagpapaalam silang 3. "Ginabi na naman tayo mga tol." Wika niya pa sa mga kasama. Inilabas naman ni na Doming ang dala nilang bawang. "Hayaan mo na, ipagpasalamat na lang natin na walang ulan." "Sa bagay,
Mas mahirap umuwi ng maputik ang daan. Si Densyo. Nagsimula na silang maglakad hanggang sa makarinig na naman sila ng mga angil. Napatingin sa kanilang pinanggalingan ang tatlong mga binata. Sa pagkakataong ito, umihip ng malakas ang malamig na hangin. Lagot, sinundan na naman ba tayo? Sino ba kasi ang nilalang na iyan? Kaunti na lang talaga, maniniwala na ako sa mag-ama na aswang ang humabol sa atin kagabi. Huwag na lang kasi tayong maingay, may dala naman tayong mga pangontra. Kaya kahit papaano, makakatakbo pa tayo ng mabilis habang binabatusan nila lang na iyon ang hawak nating pangontra. Uwi ka naman ni Densyo. Sa bagay, o siya, umalis na tayo. Nagsimula na nga sa paglalakad uli ang magkakaibigan. Hindi alintana ang kapahamakang nakaabang sa kanila. Hanggang sa sumapit ang ilang sandali. Nag-uunahan na silang tatlo sa pagtakbo. Palayo sa kalsadang tinuring nila na isinumpa. Halos lumawit ang dila ng tatlo. Ngunit swerte na lang sila dahil nagawa pa nilang makarating sa bayan. Tiyempo naman na may nakasalubong silang nagrorondang mga tanod. At kaagad silang lumapit sa mga ito. Tulong! Tulong! Nagsilapitan ang mga tanod sa kanila habang bitbit nito ang kanya-kanyang sulo. Sa tansya nila ay nasa 6 katao ang mga ito na pinangungunahan ng kanilang kapitan. Oh, mga iho! Bakit kayo humahangos? Tanong pa nito. Hintakot na isinalaysay ng mga binata kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila. Tinitigan pa sila ng lalaki. Tinatansya kung nagsasabi ba sila ng totoo. Hindi naman po kami maaaring magsinungaling sa inyo, Manong. Para hindi na sila mapagdudahan pa na may illegal na ginagawa. Pinili na lamang ng tatlo na umuwi. 1 linggo ang matuling lumipas. Nawala na ang takot ni Doming sa aswang. Kaya muli silang nagkasundo na mamasyal na naman sa bahay ni Sara. Baka lang kasi nagkataong doon dumaraan ang aswang sa ganoong oras. Kaya palagi tayong natitsyempuhan. Wala bang ibang lugar na pwede nating daanan? Hindi ko na kaya makasalamuha ang mga aswang na iyon. Wika pa ni Doming. Pinagtawanan nila ang kaibigan. Akala pa naman nila na ang binatang si Doming ang pinakamatapang sa kanilang tatlo. Hindi nga ito naniniwala sa aswang noong una. Tapos ngayon, nakikita nilang nanginginig ito sa takot habang inaalala ang nangyari noong nakaraan. Parang nakakatawa lang kasi tignan. Wala naman akong ibang alam na madaraanan papunta doon. Tsaka, bakit ka ba natatakot? 3 naman tayo ah. Wika ni Carding kasi nang ayunan naman ni Densyo. Si Doming naman ay saglit na napaisip. Alam ko na. Ba't di kaya doon sa may batis? Kapag doon tayo liliko, ay pwede tayong dumaan na rin doon. Wika niya. Tumango naman ang mga kaibigan. Paano? Medyo nalalayuan na sila sa kanilang dinaraanan. Mabuti na lang at may napagtanungan si Doming noong nakaraang araw. May shortcut daw sa bandang iyon, kaya pwede silang doon na lamang dumaan. Paglabas nila ng kasukalan, may matatanaw silang kalsada na may nagdaraang tricycle. Paano? Alis tayo? Si Carding. Pumayag naman kaagad ang kanyang mga kaibigan. Paano? Alis na tayo? Si Carding. Pumayag naman kaagad ang kanyang mga kaibigan. Kinahapunan, umalis na sila, pero may dala ng mga patalim. May punyal si Carding na yari sa tanso. Si Densyo naman at Doming ay may dalang itak. Nagmistula silang pupunta sa gera, lalo na't may kwintas na bawang si Doming sa kanyang liig. Pinagtatawanan pa siya lalo nang makita ang kanyang itsura. Abay ayos para kang si Rambo. Asar pa ni Densyo. Tsaka, kinumpleto mo na sana. Nilagyan mo na rin sana ng grasa yung mukha mo. Si Carding. Sinamaan niya ng tingin ang dalawa at pinasadahan ang mga ito ng sulyap. Mistula namang pupunta sa burol sina Carding at Densyo. Nakapolo kasi ang mga ito, may hawak pang bulaklak. Ang kikintab din ng kanilang mga buhok na parabang dinilaan ng sawa.
Ayun, nagsalita ng panlalait ang mga bangkay. Tumahimik nga kayo dyan, umalis na tayo. Wika naman ni Carding. Bandang 6:00 nang dumating sila sa bahay ni Sara. Sa pagkakataong ito, humarap na sa kanila ang ama ng dalaga. Nagtaka lang sila nang makitang kakaiba ang kulay ng balat nito. Hindi pangkaraniwan ang haba ng mga braso at binti, tsaka kalbo rin. Hindi rin halos nagsasalita sa harapan nila at higit sa lahat, may gasera naman na nakasindi. Pero mas pinili itong manatili sa madilim na bahagi ng bahay ni Sara. Ang weirdo ng tatay ni Sara, ano? Mahinang bulong ni Carding. Shh! Tumahimik ka nga riyan kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mo. Kapag narinig tayo. Wika naman ni Doming, kaya napakamot na lang ng ulo niya si Carding. Pinakain pa sila ni Sara ng hapunan. Masarap magluto ang dalaga. Kaya naparami sila at nabusog ng todo. Pagsapit ng 9:00, nagpasya na silang umuwi. Medyo napaaga sila na mas ikinasaya ng magkakaibigan. Sa kalsadang napagkasunduan na lamang nila piniling dumaan. Kaso lang, hindi naman sila gaano kabilis maglakad, kaya kailangan nilang maging alerto sa paligid. Sa kalagitnaan ng paglalakad nila sa may batis, dito na naman nakaramdam ng kakaiba ang 3 binata. Narinig niyo ba yun? Ano? Bakit? May humahabol na naman ba sa atin? Natatarantang wika ni Doming. Uy tol, nanginginig ka na naman. Tumahimik ka nga riyan. Wika pa ni Carding. Habang tumatagal, mas lalong nagiging matatakotin si Doming sa paligid. Halos hindi na nga ito makapagsalita at makahakbang. Ilang sandali lang, gayon na lamang ang takot ng magkakaibigan nang makarinig sila ng huni na parabang uwak. Nanggaling ito sa hindi nila malamang lugar. Natigil tuloy sila sa paglalakad at halos suyuri ng tingin ang paligid. Ano yun? Tol, ano na naman yun? Sigaw ni Carding nang marinig ang pag-iingay ng mga sanga. Tila ba binagyo ang mga dahon, dahilan para mapatakbo na sila. Humahangos na si Densyo nang may matanaw silang ilaw mula sa headlight. Napagtanto ng 3 binata na nasa highway na pala sila. Parahin niyo! Parahin niyo yung tricycle! Dali! Sigaw pa ni Doming, kaya naman dali-daling huminto ang sasakyan nang parahin ito ni Carding. Manong! Manong! Tulungan niyo po kami! Kailangan namin ng tulong niyo! Ano bang nangyari? Tanong naman ang matandang tricycle driver. Nanginginig na tinuro nila ang kakahuyan. Doon po Manong, may aswang. Inahabol po kami ng aswang. Sumbong naman ni Densyo. Kaagad na binuhay ng tricycle driver ang makina ng kanyang minamaneho at minuestrahan na sila. Bilis na! Magsisakay na kayo! Kailangan na natin makaalis agad! Wika ng matanda, kaya hindi na nag-aksaya ng panahon ang 3 binata. Kaagad silang nagsisakay ng tricycle na kaagad namang pinaharurot ng mama. Nagpatuloy sa pagsunod sa kanila ang aswang. Halos manlaki ang mga mata ng 3 nang mapansin ang pag-usal ng lalaking driver ng mga ritual na tila ba pangontra. Napansin kasi nila na bumagal ang aso at hindi na nakahabol pa hanggang sa tuluyan na silang makaligtas. Nagpasalamat naman ang 3 binata sa matanda. Sa susunod, mag-iingat na kayo mga iho. Hindi nyo alam kung anong klaseng nilalang ang nananahan sa ating bayan para gustuhin nyong gumala sa gabi. Wika nito. Hindi maipaliwanag ng 3 binata kung bakit palagi na lang silang nasusundan ng aswang. Para bang alam nito ang lahat ng kilos at mga dinadaanan nila. Labis na iyong nakakapagtaka. May napapansin ba kayo sa nangyayari sa atin itong mga nakaraang araw? Banggit ni Doming. Oo nga, para bang nakamatsyag lang sa atin ang mga aswang. Ayaw tayong lubayan eh. Sagot naman ni Densyo. Kailangan na talaga natin mag-ingat. Tapos alamin natin kung sino ang aswang na nagkaka-interes sa atin.
Wika naman ni Carding. Nagtanguan ang magkakaibigan. Pagkalipas ng ilang araw, naging abala sa pagtuklas ng nasabing misteryo ang tatlong magkakaibigan. Maaga na rin sila umuwi at hindi na nakakagala sa sayawan o kahit sa pagnanakaw ng mga manok. Tila ba sandali silang tumino sa mga napagdadaanan nilang mahirap hulaan kung ano. Isang hapon, nagulantang na lamang ang tatlong binata nang mapansin ang ingay mula sa bahay ni na Aling Milagring. May mga naghahagulgulan na labis nilang ipinag-aalala, kaya dali-daling nakiusyoso ang tatlo. Ano kaya ang nangyayari? Mga tol, parang pumanaw na yata si Aling Nena. Wika ni Carding na ang tinutukoy ay ang nanay ni Aling Milagring na kanilang kapitbahay. Rinig niya ang atungalan ng mga apo nito sa may kwarto. Panay ang sigaw ng lola habang umiiyak. Naaawang tumulong ang tatlo para sa lamay ng ginang na ipinagpasalamat naman ni Aling Milagring. Habang abala ang mga tao sa loob ng bahay, saglit na lumabas si Carding para kumuha ng panggatong. Siya kasi ang naatasang magluto ng maiuulam nila para sa hapunan. Nang mamataan niya si Sarah na nakaabang sa bakuran ni na Aling Milagring, napakunot ang kanyang noo sa labis na pagtataka. Pang-ilang beses niya nang napapansin ang dalaga na nakaabang doon, gayong hindi naman nila ito kaanak. Binalak niyang lapitan ang dalaga, kaso lang bigla naman iyong nawala. Bigla na naman tuloy sumagi ang mga katanungan sa isipan niya na nais niyang hanapan ng sagot. Kinagabihan sa lamay, naikwento niya sa mga kaibigan ang tungkol sa pagkakakita niya sa dalagang si Sarah sa bakuran ni na Aling Milagring. Abay siyempre, maraming tao di ba na nakikiusyoso? Malay natin kung talagang nagkataon lang din na sa lugar na iyon siya nakapagpahinga. Napausisa na lang din siguro sa komosyon dahil kahit sino namang mapapadaan sa kalsada ay mapapatingin sa bahay ng kapitbahay niyo. Pag-iintindi ni Doming, nagkibit-balikat na lamang si Carding. Wala din naman siyang balak na pahabain pa ang usapan tungkol doon. Kagaya ng nakasanayan nila, nakita na naman ng tatlong binata ang dalagang si Sarah. Nakipaglamay na naman ito kahit sa hindi niya kakilala. Sarah, wag mo sanang mamasamain itong tanong ko. Nagtataka lang kasi ako kung bakit halos lahat ng lamay dito sa amin ay nakikita kita. Bakit? Tanong pa ni Carding sa dalaga. Ngumiti muna si Sarah bago nagsalita. Ganito kasi yan, Carding. Nakakaramdam ako ng awa sa mga taong namamatayan kahit hindi ko pa sila kilala. Kaya hindi ko mapigilan ang aking sarili na makisimpatya. Kaya ako nakikilamay. Sagot sa kanya ni Sarah. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya kumbinsido sa sagot na iyon. May kung anong boses na bumubulong sa kanya na may higit pang rason si Sarah kung bakit ginagawa ang bagay na ito. Ganun ba? Napakabuti naman pala ng iyong puso. Marunong kang dumamay sa mga naghihinagpis sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. Mas lalo tuloy kitang nagugustuhan. Wika pa ni Carding. Ngumiti lang ang dalaga at nagpaalam na aalis muna saglit. Pagsapit ng hating gabi, kasabay ng pag-uwi ni Sarah ay ang pagkawala din ng bangkay sa kabaong. Nagkagulo ang mga magkakamag-anak at mas naging doble pa ang kanilang kalungkutan nang mapagtantong wala na silang maililibing dahil wala na ang labi. Mas lalong nagduda sina Carding, Doming at Densyo. Hindi na nila magawang bigyan ng ano pa mang rason ang pagkakataong iyon dahil sa mapanuring mga salaysay ni Carding. Kaya naman nang magkaroon sila ng pagkakataon, palihim silang nagpunta sa bahay ni Sarah. Kahit na hindi sila naka-schedule na dumalaw sa gabing iyon, gabi na nang ginawa nila iyon, kaya kampante ang mag-ama na walang sino man ang makakakita sa ginagawa nila. Magaling anak, ipinagmamalaki kita.
Magaling kang humanap ng mga taong mabibiktima natin. Tuwang-tuwa ang ama ni Sarah habang may tinatadtad sa mesa. Sumilip ang tatlong binata at nagulat nang makitang nakaharap si Sarah sa isang malaking kawa na may kumukulong tubig na para bang may malaking okasyon na pinaghahandaan. Ang kanya namang ama ay abala sa pagtatadtad ng isang malaking bagay doon sa lamesa. Halos masuka ang tatlong binata nang makita kung ano ba ang naroon. Kaya naman hindi sila makapaniwala na nagbubulungan. Ito ang hindi na kailangan ng ebidensya mga tol. Malinaw na ang nakikita natin. Aswang si Sarah at ang kanyang ama. Wika ni Carding. Nagsitanguan naman ang kanyang mga kaibigan. Kailangan na nating umalis mga tol. Baka kapag nahuli nila tayo, ay mas lalo tayong malagay sa delikado. Anas naman ni Densyo. Mga tol, naiihi ako. Si Doming, na ikinairita naman ng kanyang mga kasamahan. Nanlalaki ang mga mata ng kanyang mga kaibigan dahil sa labis na pagkasindak. Hindi mapigilang manginig, kaya naman kaagad nang tumayo ang tatlo at nag-ayaan ng umalis. Huwag kayong maingay, wika ni Carding at maingat na umaatras. Kaso lang, nabigla sila nang makatapak si Doming ng lata na naglikha ng ingay sa kabuuan ng bakuran. Naalarma naman ang mag-amang aswang na nasa loob ng bahay. Dali-daling iniwan ang kanilang ginagawa para umalis at silipin ang pinanggagalingan ng ingay sa labas. Dito na nagtakbuhan ng mabilis ang tatlo. Kaya kay bilis namang nagbago ng anyo ni Sarah at ng kanyang ama. Hayok na hayok nilang hinabol ang tatlong binata. Nakasamaang palad, nahuli nila ang dalawa sa mga ito. Nilundagan kaagad ni Sarah sina Doming at Densyo. Kaya naman, gayon na lang ang nadaramang takot ni Carding. Gimbal na sinubukan niyang lapitan ang dalawang kaibigan. Pero tumingala sa kanya ang dalawang aswang at nanlilisik ang mga matang tinitigan siya. Carding! Tol! Tulungan mo kami! Pagmamakaawa ni Densyo. Kaya naman, mangyak-ngyak na naghanap ng maipapangontra si Carding. Sa kamalas-malasan ay wala din siyang mahagilap, kaya umiiyak na iniabot na lamang ni Doming ang kanyang kamay para humingi ng tulong. Saglit lang! Babalikan ko kayo! Hingi ako ng tulong! Umiiyak na wika ni Carding at nagtatakbo na lamang. Gusto man niyang iligtas ang mga kaibigan ay wala naman siyang magawa dahil alam niyang mababangis at maraming kakayahan ang nasabing mga nilalang. Bukod pa roon, wala pa siyang dalang kahit anumang armas, kaya mas mamarapati niyang humingi ng tulong sa mga pulis o sino pa mang pwede niyang malapitan. Umuwi siya sa kanilang baryo para lumapit sa kanilang kapitan, para lang manlumo sa nalamang 2 tanod lamang ang naka-duty ng gabing iyon. Pakiusap! Tulungan niyo naman ako! Tinangay po ng mga aswang ang 2 kong kaibigan! Aniya, nangako naman ng mga ito na re-responde kaagad sa oras na makahingi ng tulong sa iba pang tanod. Maliban pa doon, wala din ang kanilang barangay captain dahil may mahalaga raw na pinuntahan at sa makalawa pa ang bali. Desperado na si Carding kaya umuwi siya sa bahay at halos kalampagin ang tahanan ng kanyang mga kaibigan. Manong Ingko! Manong Ingko! Pakiusap! Tulungan mo po kami! Pagmamakaawa niya pa, pero hindi naman niya makausap ng matino ang ama ni Doming dahil lasing na naman ito. Umalis siya at nagtungo naman sa bahay ni Densyo. Wala ang ama ng kanyang kaibigan, tanging ang ina lamang ang naroon. Halos maiyak ito nang maipaalam niya na nasa panganib ang buhay ng anak. Ngunit ano ba ang magagawa ng isang babae? Idagdag pang sakitin ito at hindi na kayang tumakbo ng mabilis. Kaya naman nang makauwi si Carding sa kanilang tahanan, ang kanyang ama at ina na lamang ang kanyang hiningian ng tulong. Bakit ba kasi kayo nagpunta sa paanan ng bundok, anak?
Alam niyo namang mahirap intindihin ang mga aswang dahil hindi natin sila kauri. Mababangis sila at kumakain ng tao. Nanginginig na wika pa ng kanyang inay. Labis itong nagpapasalamat nang malamang ligtas siya. Huwag kang mag-alala anak. Bukas na bukas, hihingi ako ng tulong sa ating mga kabarangay. Pangako naman ng kanyang ama. Sa gabing iyon ay halos hindi makatulog si Carding sa pag-aalala para sa kanyang mga kaibigan. Ipinagdasal niya na lamang na sana buhay pa ang mga iyon sa kinabukasan para magkaroon pa sila ng pagkakataon na mailigtas ang dalawang iyon. Kinabukasan nga, nang bumalik sila sa paanan ng bundok, ay may kasama na silang 5 kabinataan at 4 na tanod. Armado na ang mga ito at may dalang mga pangontra. Nagsama pa sila ng 2 aso na pahiram naman ng kaanak na pulis ng barangay chairman at isang handler ng aso para makatulong sa pag-rescue. Pagkarating nila sa bahay ng dalagang si Sarah, ay nagulat si Carding nang makitang tila ba wala namang nakatira doon. Walang bakas ng mga aswang, ni Densyo o ni Doming. Malinaw na pati ang 2 niyang kaibigan ay tinangay ng mga aswang. Kaya gayon na lamang ang kanyang pag-atungal ng iyak sa posibleng maging dahilan ng pagtangay ng mga aswang sa kanyang mga kaibigan. Sinubukan pa nilang libutin ang buong barangay at napag-alamang may mga tao din palang nakakapansin kay Sarah na nakaabang sa mga bahay ng mga namamatayan. Halos lahat sila ay nagrereklamong ninakawan ng bangkay. Gaano pa man kahigpit ang seguridad na kanilang ginagawa sa lamay. Pagdating ng mga pulis, ipinaliwanag kaagad ni Carding ang mga nangyari. Mula sa pagkakakilala nila kay Sarah, ang itsura ng ama nito at ang kasumpa-sumpang gabi kung saan niya nakita ang pagtatadtad sa kawawang bangkay ni Aling Nena habang niluluto ng mag-ama. Lahat ito ay itinala ng mga pulis na nakatoka sa imbestigasyon, pero ayaw nilang magpakawala ng pag-asa na baka buhay pa sina Densyo at Doming at tinangay lang sa kung saan. Matuling lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Wala na talagang naging balita sa 2 kaibigan ni Carding. Nang dahil lamang sa kuryosidad ay marami ang nadamay. Dahil dito, nawala na ng ganang makipagkaibigan pa si Carding. Saglit siyang nakalimot kung paano maging masaya. Pakiwari niya, wala na siyang karapatan na maramdaman iyon. Lalo na't nagkawatak-watak na rin ang pagkakaibigan ng kanyang mga magulang sa magulang ng kanyang mga kaibigan. Dahil siya ang sinisisi sa pagkawala ng mga kaibigan. Ipinagpalagay na lamang niya na namatay na ang mga ito dahil nabiktima na ng mga masisibang aswang. Wakas. Maraming salamat po sa pakikinig nitong ating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.